Kapitbahay na mahilig kumaya, isang kwento para sa lahat. Sa isang tahimik at simpleng baryo, may isang munting bahay na napapalibutan ng luntiang halaman, makukulay na bulaklak at sari-saring kulay. Kapag napapadaan ng mga tao roon, hindi nila mapigilang mapangiti dahil tila napakasarap mamuhay sa lugar na iyon. Doon nakatira si Aling Bettina, kasama ang kanyang asawa at mga anak. Simple lamang ang buhay nila, ngunit puno ng pagmamahalan at pagtutulungan. Kilala si Aling Bettina sa pagiging tahimik, mabait at masipag. Mahilig siyang magtanim ng talong, sitaw, kamatis at iba't iba pang prutas. Kaya naman, laging sariwa at masigla ang paligid ng kanilang tahanan. Kapag umaga, makikita siyang nagdidilig ng halaman habang marahang inaawit ang paborito niyang lumang kanta. Habang ang kanyang asawa naman nagkukumpuni ng kung ano-ano sa bakuran. Hindi man sila mayaman, kontento sila sa buhay. Ngunit isang araw, nagbago ang tahimik nilang pamumuhay. Umuwi galing Maynila ang kapatid ng asawa ni Aling Bettina na si Aling Rodalia. Si Aling Rodalia ay magaling makisama kapag kaharap ang ibang tao, palangiti, palapati at tila napakabait. Ngunit sa likod nito ay may ugali siyang hindi alam ng marami. Sobrang maingkitin at mapagmataas. Hindi niya matanggap na kahit simple lamang ang buhay ni na Aling Bettina ay masaya at maayos ang pamilya nito. Kalaunan ay nagpasya si Aling Rodalia na magtayo ng bahay sa tabi mismo ng tahanan ni na Bettina dahil hindi na raw sila papalik ng Maynila. Noong una, natuwa pa si Aling Bettina. Mas masaya siguro kapag magkakalapit ang pamilya, sabi niya sa asawa. Ngunit hindi niya alam na doon magsisimula ang kanyang sakit ng ulo. Isang araw, dahil sa sipag ng anak ni Aling Bettina sa trabaho, nakabili sila ng bagong refrigerator. Hindi yun mamahalin, ngunit sapat na upang mapreserba nila ang pagkain at hindi madaling mapanis ang mga gulay at ulam. Tuwang-tuwa ang pamilya. Ngunit nang makita iyon ni Aling Rodalia, tila may kumurot sa kanyang dibdib. Makalipas lamang ng ilang araw, isang malaking truck ang huminto sa harap ng kanyang bahay. Bumaba roon ng isang napakalaking refrigerator. Mas moderno, mas makintab, at halos doble ang laki kumpara sa kay Aling Bettina. Agad niyang ipinagyabang iyon sa mga kapitbahay. Mas maganda ito kaysa doon sa maliit na ref ni Bettina. Nakangiting sabi niya habang taas noong nakatayo. Nagkatinginan na lamang ang mga kapitbahay. Samantala, si Aling Bettina ay nananahimik na lamang. Makalipas ang ilang buwan, muling nahaluwag-luwag ang pamilya ni na Bettina. Kaya bumili sila ng telebisyon upang makapanood ng balita at pelikula tuwing gabi. Masayang masaya ang buong pamilya. Ngunit muli na namang nainggit si Aling Rodalia. At gaya ng dati, bumili rin siya ng mas malaki at mas mamahaling telebisyon. Halos araw-araw pinagyayabang niya iyon. Mas malinaw pa dito, parang sinihan, malakas niyang sinasabi upang marinig ang kapitbahay. Unti-unti, naging malinaw sa lahat ang ugali ni Aling Rodalia. Kapag may bagong gamit si Aling Bettina, kailangan ay meron din siya at mas maganda pa. Kapag nagtanim si Aling Bettina ng bulaklak, magtatanim din siya ng mas marami. Kapag naglagay si Aling Bettina ng bagong paso, maglalagay din si Aling Rodalia ng mas mamahalin. Para bang lahat ay kompetisyon. Ngunit kahit ganoon, hindi siya pinapatulan ni Aling Bettina. Hayaan mo na, lagi niyang sabi sa asawa. Walang may dudulot na maganda ang pakikipag-away. Hanggang sa isang umaga, habang nag-aalmusal ang pamilya ni Aling Bettina, napansin niyang tila may nagmamasid. Nandoon si Aling Rodalia sa tabi ng bakod, kunwaring nagdidilig ng halaman. Ngunit halatang nakikinig sa usapan nila.
Napangiti ng bahagya si Aling Bitina. Doon ay may naisip siyang isang plano. Medyo nilakasan niya ang kanyang poses. Alam mo, sabi niya sa asawa, balak kong bumili ng automatic na washing machine na may dryer para mas madali ang paglalaba. Kunwari namang nagulat ang kanyang asawa. Talaga? Mahal yata iyon. At saka, malaking oven, dagdag pa ni Aling Bitina. Para makagawa ko ng tinapay at makapagtinda. Lalong tumalas ang pakikinig ni Aling Rodalia habang kunwaring abala sa pagdidilig. Kinabukasan, isang malaking sasakyan ang dumating sa kanilang lugar. May dalang napakalaking karton. Nagtaka ang mga kapitbahay. Kanino kaya iyon? Makalipas ang ilang segundo, lumabas si Aling Rodalia na nakangiti at taas noo. Diyan po sa amin, masaya niyang sigaw. Isa-isang binaba ang automatic washing machine na may dryer at isang malaking oven. Manghang-mangha ang mga tao. Habang nakatingin ang mga kapitbahay, hindi napigilan ni Rodalia na magyabang. Mas maganda ito kaysa sa bibilhin sana ni Bitina, sabi niya. Sakto naman palabas noon si Aling Bitina. Ngumiti lamang siya. Ay naku, hindi na pala kami bibili, kalmadong sabi niya. Masyadong magastos sa kuryente at hindi naman talaga kailangan. Biglang natahimik ang ilang kapitbahay. Ngunit si Aling Rodalia ay napahalakhak na lamang. Hindi kasi ninyo kaya pumili, mataray niyang sabi. Ngunit hindi sumagot si Aling Bitina. Dahil ang totoo, parinig lamang niya iyon. Sinubukan lamang niyang tingnan kung hanggang saan ang panggagaya ni Aling Rodalia. At doon niya napatunayang handang kumastos si Aling Rodalia kahit hindi naman kailangan, basta lamang makalamang. Lumipas ang ilang buwan, unti-unting napansin ng mga kapitbahay na tila problemado si Aling Rodalia. Madalas na itong nakasimangot. Hanggang isang araw, nagulat ang buong baryo nang may dumating na iba't ibang tao mula sa mga lending company at tindahang pinagbilhan ng appliances. Isa-isang naningil ang mga ito. Doon nalaman ng lahat ang katotohanan. Halos lahat pala ng gamit ni Aling Rodalia ay hulugan lamang. At dahil wala siyang maayos na trabaho, hindi na niya nabayaran ang mga utang. Nabaon siya sa pagkakautang. Mabilis na kumalat ang balita sa buong lugar. Ang dating mapagmataas ay naging laman ngayon ng tsismisan. Napilitan ang kanyang mga anak na mag-ambagan upang kahit paunti-unti ay mabayaran ang utang. Ngunit maliit lamang din ang kanilang kinikita. Dahil dito, napilitan si Aling Rodalia na maglaba sa ibang bahay, maglinis ng bakuran at tumanggap ng kung ano-anong racket para lamang may maipambabayad. Dumating pa sa puntong kinakailangan niyang ibenta ang ilan sa mga pinagyayabang niyang gamit. Ang malaking telebisyon, ang mamahaling refrigerator, pati ang oven. Unti-unting nawala ang kanyang kayabangan. At habang nangyayari ang lahat ng iyon, nananatiling tahimik si Aling Bitina. Hindi siya nanunumpat, hindi siya nang iinsulto. Sa halip, minsan ay binigyan pa niya ng gulay at pagkain si Aling Rodalia kapag alam niyang hirap ito. Isang hapon, habang nagwawali si Aling Rodalia sa tapat ng kanilang bahay, mahina itong nagsalita. Pasensya ka na, Bitina. Napahinto si Aling Bitina. Naiinggit ako sa buhay ninyo. Nangingilig ang luhang sabi ni Aling Rodalia. Akala ko kasi kapag mas marami akong gamit, mas aangat ako. Ngumiti na mahinahon si Aling Bitina. Hindi nasusukat sa gamit ang tunay na yaman, sagot niya. Mas mahalaga pa rin ang tahimik na buhay at walang inaapakang tao. Mula noon, nagbago si Aling Rodalia. Hindi na siya nakikipagkompetensya. Natuto siyang makontento at mamuhay ayon sa kakayahan. At unti-unti, bumalik ang katahimikan sa kanilang lugar. Dahil
Dahil sa huli, ang sobrang inggit at paggaya ay hindi kailanman magdadala ng tunay na saya. Dahil ang taong laging nakatingin sa buhay ng iba ay nakakalimutang ayusin ang sarili niyang buhay.